naman tayo, ano, papunta sa kabilang bakod, sa kabilang buhay. Anong gusto nyong ikwento ng, for example, ng anak ninyo sa magiging apo nyo or ng apo nyo sa magiging anak nyo tungkol sa ginawa nyo ito? Wala, hindi ko sa totoo lang. Yung ano ko sa kanya, masyadong masakit yung para sa kanila. Yung inano ko lang sa kanila na ito, alam naman nila, parte ng trabaho ng 2012. Ano? Mhm. Wala, basta sabi ko lang sa kanila, mahal ko sila. Na ano, yun lang, naiintindihan naman nila ako. Kasi unang-una, paliwanag ko lang din naman sa kanila, no? Ito, nangyari na ito, parte lang ng trabaho. May trabaho lang talaga. Mhm. Kumbaga, yun lang. Wala naman akong, kaya nga, yun lang yung dala-dala ko pag pupunta ako ng Senado na ang ikukwento ko lang is yung nangyari ng 2012 na kinunan ko ng deposition o ng some statement yung confidential informant na na-motivate ako doon sa pinakita litrato na bagamat siyempre hindi naman conclusive yung litrato kaya kailangan din ng verification kaya nga merong authority to operate at saka ng pre-ops para ma-verify yung veracity ng report. Yun yun lang talaga na wala akong maiano sa kanila na sasabihin na ganito, tatay nyo o ganito, ganyan. Nakikita naman nila yung nangyayari. Grabing Sir Jojo. Ang gusto nyo lang paalala sa mga kanya is nagtrabaho na naman siya. Napaka-down to earth, no? Pero halimbawa dito, karamihan ng mga nanonood dito, ang dami ng gusto maganda sinasabi sa inyo. Pero si Sir Jojo lang, gusto talaga niyang paalam sa mga apo niya. Nagtrabaho. Another day in the office, parang gano'n. Sa totoo lang, pag tinitingnan ko yung mga bata, na siyempre, alam ko nasasaktan sila. Kaya sabi ko lang sa kanya, ano lang tayo, parte lang ng trabaho yan na kumbaga sa back job. Parang gano'n. Back job lang. Na wala Hindi mo masabi na mag-iiwan ka ng legacy o ano man na duro sila naman din na makakatuklas dyan at nagpapasalamat din ako sa inyo sa pamamagitan nyo na ipapahatid nyo na sa taong bayan yung mga nangyayari. Ako, hindi ako malinis na tao. Meron akong karumihan, hindi ako perfecto, hindi ako perfectong tatay, hindi ako perfectong asawa, marupok ako. Madali akong magmahal. Di ba? Yun tao lang, nagkakamali. Pero hindi naman ako namumuhay sa pagkakamali. Ganun pa lang. Yung sinisikap ko araw-araw na maging tama at maayos yung aking pamumuhay. Ganun lang. Parang walang pakialangan. Pamumuhay ko to, ito yung namin, paano kailin namin, ito kami. Ganun lang. Sir, kumusta po yung family niyo, yung security? Marami po kasi nag-aalala dito doon sa inyong security, sa inyong, especially yung mga family members ninyo. Ay, baka kasi nape-pressure din sila dahil sa mga nangyayari. Alam nyo, open kami sa lahat ng elements. At yun kaya nga anytime, pwede kami talagang banatan. Pero awa ng Diyos, ito talaga nag-right. Ganun po. At yun kaya nga, isa sa mga nagpapalakas ng loob sa amin, nagiging inspirasyon, yung nababasa namin na mga impression ng mga tao. Uy, may nagmamahal pala sa atin. Uy, may nagmamahal pala kay dati. Uy, ganito pala. Uy, dati yung padala ng classmate ko, dati padala ng kaibigan ko. Meron, sabi nga ng anak kanina sabi rin ng classmate niya, Gary, gisingin mo nga ako. Nagiging ba ako? Sabi niya, bakit? Di ba dati mo to? So napapanood ng mga klase ng mga anak ninyo? Yun nga po. Yung pangit at saka maganda, yun po. Ganun kami, Kaya, siyempre ako, nakikita ko sila, siyempre nasasaktan din ako. Hindi na magulang. Nakikita ko nasasaktan sila, nasasaktan din ako. Siyempre, sino ba di ba sasaktan doon halos balatan ka ng buhay? Di ba? Lahat na lang ng paninira na, hindi naman ako malinis, pero kailangan pa bang, di ba? Pero talaga kailangan tanggapin yung realidad, dahil ikaw,
alagad ka ng batas, dati ka alagad ng batas, ganun talaga. Yun. Okay. So, andito na ang napaka-prompt na naging inspirasyon ng maraming siguro, nai-imagine ko yung dami ng pumalakpak at napasigaw noong hearing, nung nagkaroon ng confrontation itong si si Agent Morales kasama si Senator Jinggoy Estrada. Ayan. Welcome po, Agent Jonathan Morales. Magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi sa iyo, Joy. Pero din sa inyong mga taga-subaybay. Ayan, okay. Ano lang po tayo, chillax lang po tayo dito sa aking live. At alam nyo naman po, sabi ni Sir Jonathan kanina, napanood daw niya kami dun sa mga re-uploaders ng video namin. Sabi niya, gugulat nga ako sa inyo, inaaway niyo yung Ayan. Sabi ko, ay naku, ganun po talaga kami doon, real talkan po talaga kami doon. Ayan. Real talkan po talaga kami doon sa aming live. Ayan. At kasama po natin ngayong gabi, of course, ay ang cosmological woman of the universe. Ayan, Lisbeth Salander. Ayan, hello. Magandang gabi sa iyo, Joey, at magandang gabi po sa man of the hour na si Agent Jonathan Morales. Ay, magandang gabi din po sa inyo. Ako po. Hindi ko ba- Nako, alam niyo, Mr. Jonathan Morales, nauunahan ko na Joey. Alam naman ang isip ko. Alam niyo, Agent Morales, napanood ko yung interview niya kay Macarlica na nagpapasalamat kayo. And, parang naisip ko naman na, syempre, I'm flattered na pinasalamatan niyo ako, pero iniisip ko na, alam niyo yun na hindi niyo ako kailangang pasalamatan kasi, alam niyo, in the first place, hindi naman ako naniniwala sa inyo dahil because of me. It's just because na all of the people in the Senate, the resource person, napaka-consistent nung sinasabi ninyo. I don't know if what you're saying is absolutely true, but iba kasi yung consistency ninyo saka yung hindi kayo natitinag at nagpapatumba. Sa Senate, parang napaka-refreshing nung ginawa ninyo, lalong-lalo na sa administrasyon ito. Wala kasi opposition sa gobyernong ito. So parang nananabing yung mga tao na magkaroon ng opposition. So parang kayo yung tapang ninyo na. So nakakapukaw ng damdamin. So ayun nga. Ikaw, Joey, ano masasabi mo? Ayun nga, no? Kasi, kaya naman tayo, very, well, ako, kaya sympathetic ako dun sa cause ni Agent Jonathan Morales. Dahil dun sa kwento ng inquiry, yung istorya niya yung consistent Diba? Yung storya niya yung consistent. And, of course, aside from the fact na napag-usapan na natin to previously very important yung paninindigan ni Agent Morales doon sa hindi paglampas doon sa talagang pakay niya. Which is to talk about kung ano yung naging trabaho niya dito sa mga dokumentong subject ng Senate. Agent, Sir Jojo, in-expect niyo po ba na magiging ganito ka? Kasi talaga nilang pinapanood ng tao ngayon. In-expect niyo ba na magiging ganito katindi yung reception ng public dun sa inyong mga sinabi, sa inyong mga ginawa? Ayan. Hindi po Ang naging ko lang po na yung tungkol lang dun sa paglabas ng dokumento, no? At yun nga, dun sa nakita ko rin na dapat magkaroon ng accountability. Kasi nga, nakita ko din yung mga, yung mga ipinaglalaban ninyo na dapat magkaroon ng pananagutan itong administrasyon na nagpapabaya doon sa kanilang mandato. At ito, nagulat din ako dahil na yung ginawa nila sa akin na pinagtulungan ako na sabi ko, teka muna, nag-imbestiga lang ako. Bakit ganito? Parang ako na yung, kumbaga sa
ako na yung pinagtutulungan dahil nga ang involved si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko naman ano nung panahon na yan, hindi ko naman alam na magiging presidente yan eh. Sa totoo lang na ang tanging kasalanan ko lang talaga dito nag-imbestiga na tumanggap ng complaint o ng ng report ng confidential informant. Doon lang eh. Ang gusto ko lang patunayan talaga nung sumulat ako kay General Kapta na wala akong kinalaman yung sa ipinalabas ni Maharlika, nung vlogger na si Maharlika, at dinitali ko nga sa kanila kung ano yung nangyari talaga para magkaroon sila ng guide doon sa gagawin lang investigasyon sana sa PIDEA, pero mukhang na-misinterpret nila o talagang binali nila ako dahil parang lumalabas na ang ng Malacanang sa PIDEA, hindi po pwedeng may ganyan. Sabihin nyo, walang ganyan. So, kaya ako ngayon yung namili Ayan, sa. hello, Sas. Naputol si naputol si Sir Jojo. Ay, hello. Nawala. Hello. Ayan, itay. Hello. Ikaw, Joey, ang nawawala. Ako nawawala. Oo. Sir Jojo, nakikinig ka ba? Opo, nakikinig. Narinig ko ikaw. kaya. Si Joey po ang delay. Ako pala ang delay. Ah, Joey pala, hindi Joy. Joey. Ano naman po, Joey or Joy? Ano yan, parehas pong okay yun. Wala pong problema. Ayan. Okay. Ayan. So, ang ano po, Sir, Agent Morales, Jojo lang po. Jojo, Sir Jojo. Kasi nga, nung pumunta kayo nung sa Senate, ano yung pakiramdam niyo na mangyayari nung unang hearing? Oo, yung expectations, yung unang-una, no? Yung unang-unang hearing. Ano ba yung expectations niyo nung first time na nag-step in kayo sa Senate? Nung una, di ba, sumulat ako sa PIDEA. Ano ba yun? April 7, ano? Tapos, ang sumunod na sulat ko yung lang inano ko sa Senate, sumulat ako, bago yung hearing, sumulat ako sa kanila na mag-conduct ng ng investigation para doon sa para doon sana magkaroon ng yung bang para magkaroon ba ng tamang batas patungkol doon sa PIDEA leaks at saka doon sa accountability ng mga nakaupo na may natanggap na silang information, nagdumilat na yung information, pero wala silang ginagawa. Kumbaga sa ang tao, ang tao naniningil para doon sa accountability. Hoy, ganito, yung presidente, bangan. Hoy, yung presidente, pulburon, ganito, may video, ganyan. Ako naman, hindi naman ako doon sa video o ano man. Kaya lang, dumating sa akin yung point na sinulatan ko na rin lang yung PIDEA at copy pa niya sa Senado. Kaya ang ginawa ko, pinormalize ko yung Blue Ribbon Committee at saka yung committee ng dangerous drugs para doon na pag-usapan. Magkaroon sila ng investigasyon para matakel kung nagkaroon ba ng pagkukulang. Kasi bilang isang dating alagad ng batas, dapat meron dapat tayong moto proprio na may pumutok na ganito, may pumutok na insidente. Tapos, sa atin yung mandato, wala tayong gagawin. Halimbawa, sa isang lugar, halimbawa, Pasig, Pasig. Naka-assign ako halimbawa sa Pepper Robbery. May dapat dyan. Wala akong gagawin. Para akong engot nun, di ba? Katulad dyan sa PIDEA, ang involved drugs, ang usapin drugs. Lumabas yung dokumento. Diba? Ni-reveal ni Maharlika. Ngayon, sumambulat niya yung impormasyon. Allegedly, itong target ng PIDEA, itong si politician Bongbong Marcos, itong actress Maricel Soriano. Kahit pa, ito ay matagal na panahon at nakaupo ngayon ito, dapat magkaroon kang photo proprio na magkandak ka ng validation o investigation. Kasi hindi po pwede, matagal na nangyari. Hindi, ganito. Para at least, meron kang sasabihin sa taong bayan based on sa kinundok namin na investigation, ito yung napatunayan namin, ganito, ganyan, di ba? Dapat, ganun. Wala
kumbaga sa ano, pinabayaan lang nila. Hindi pa yun. Nagkaroon ng ng issue dun sa drug test niya, di ba? Yung sinasabi, alam mo naman, sa atin kung tao na ang drug test usually more or less 3 hours. Tapos pinakikita to 2 minutes pa ba? Agent Morales, Opo. kasi ako naranasan kong mag-drug test, no? Mhm. Last year, Mhm. sa Makati Med, Mhm. na nung nagpunta ako doon, tinanong ko lang doon sa reception, saan po ba dito ang drug test? Tapos tinuro ako sa laboratory, pinagbayad ako. Hindi naman ako tinanong kung Ayun anong ba, mahal na or siya po. Oo. kung Ano, anong di drug. ba? Kung Ang ano ginawa- yung, mo, di ba? At eto nga, kasi, dumating, tama, nakuha ko yung point mo, Sas. Kasi, para bang lumalabas, na parang guilty siya doon sa kanyang, ina-abuse na substance, Kasi bakit, nung magpa-drug test ka, bakit inano mo na cocaine yung pati itetest sa'yo? Diba? Para bang ako, lasenggo ko gin yung tinitira ko palagi di ba? So, gin yung patetest ko kung positive ako sa gin, di ba? Dapat, Yeah. magkakatengo ka, dapat lahat yan. Merong gin, may tambay, merong beer, di ba? Iba. Kaya nga, mag-iisip ka talaga Nakakapag-isip talaga Agent Morales kasi kahit nagtrabaho din ako sa Pilipinas before. Sa call center, kasi ewan ko sino dito mo nag-call center, may random drug testing ang call center. Nung nung drug testing ko, wala na namang choose your drugs. So parang kaya kakaiba sa akin yan. Kasi nga, ang nga nun sa Makati Med nga nung pa-drug test ko last year, kasi kailangan niya sa visa application. Ang kinuha sa akin is urine and blood. So hindi lang siya urine. So hindi lang kasama yung hair follicle kasi yung hair follicle mahal yun. Saka hindi naman kasi required yung hair follicle sa drug test. So yun lang yung basic. Pero lahat ng drugs kinover. Pero ito talaga na parang ganito, kaya nagulat ako na parang ganito na pala yung drug test at drug test kit. Kasi alam ko drug test kit Kasi pwede kang bumili ng drug, I don't know sa Pilipinas kung pwede kang bumili ng drug test kit sa pharmacy. Kasi sa ibang bansa pwede kang bumili ng drug test kit sa pharmacy. Meron naman. Pero yun kasi, hindi siya reliable. Para lang siyang initial na kung nag-negative ka doon, nag-positive ka doon, you still have to go and have a proper drug test na talagang sa lab. Ang tanong, saan ba talaga yung nagpa-drug test? Well, yun po ang sabi niya na nagpa-drug test siya and maybe we could just take his word for it. Kasi, meron ako napanood na meron parang ambush interview si Anthony Taberna sa kanya. Parang kinorder siya na tinanong siya kung nag-undergo na siya ng drug test. Sabi niya kanina pang umaga. Diba? So, kanina pang umaga, pero nag-depict doon sa kanyang drug test result na alas 12 ng tanghali. Parang gano'n, yung kanya. Hindi ka nagkamali yung alas 12 ng tanghali sa alas 12 ng hating gabi? Oo. Actually, may nag-raise niyan doon sa live natin kagabi, Sas. Na yung sa interview ni Anthony Taberna, ang sinabi niya, umaga ako nagpa-drug test. So kung umaga ka tapos yung hapon, tapos dinala niya na yung result sa PDEA after. So isang PDEA. So pero yung result nung yung drug test result niya, 12:15 to 12:17, gano'n. Pero kasi yung Joey, ay ang cocaine, correct me if I'm wrong, Agent Morales. It only stays in your system for 3 days. Hindi siya madidetect ng urine. So, even na pwede naman kasing gumamit siya after 3 days, nagpaano siya, or after 1 week, di ba? Ano ba naman yung 3 days siyang minto in order to have a drug test. So, and then after nun, ganoon siya uli. I think the issue there is, sana na lang nagpa-hair follicle test para talagang within 90 days. Pero yun na nga, ako kasi, Agent Morales, pag tinanong kasi ako, pinag-usapan ng Joe, Agent Morales, na nagda-drugs ka pa, sabihin ko talaga hindi. Kasi hindi nga. Tama. And sa pag tinamon ako, magpa-drug test, okay, go. Kasi confident ako na magiging negative siya. Kasi nga,
Hindi ako gumagana. Hindi ako gumagana. Siguro nung mga sobrang kabataan ko pa. Pero now, no. Pwede naman kasing gano'n, no? Pwede naman umamin kasing presidente na, nung kabataan ko, no? Kasi 70s yan, 60s, 70s, 60s. Pero yung tatanungin ka ngayon, nagdadrugs ka pa, kung hindi ka talaga gumagamit, sabihin mo talaga, Oo, no? oo. Tama, Kung hindi tama, talaga, tama. Oo. hindi ka naman tatawa. Meron naman talaga nagkakamali ng kabataan eh, di ba? Parang yung tanong sa akin, di ba, convicted ka ba? Hindi. Di ba? Convicted ka ba? Hindi. O, kasi hindi ka convicted. Di ba? Oo, O, ngayon, pagtatanungin, kumbaga sa adik ka pa ba? O, hindi niya masagot. Hindi niya malaman kung oo o hindi na. Di ba? Gumagamit ka pa ba? Hindi niya masabi. Di ba? kasi alam mo si Teves, no, I'm not supporting Teves and I don't know him. Siya, malino na malino, sinabi niya na addict siya, no kabataan niya, pero 10 years na raw siya sober. So, parang, alam mo yun, parang, pwede ka na ba, ano, no? Pwede ka na bang magsabi ng, kahit naman si General Bato, may interview siya kay, ano kay Senator Bato, may interview siya nun kay Boy Abunda Sabi niya, tinanong siya ni Boy Abunda, nakapag-drugs ka na ba? Sabi niya, oo daw, nakabataan daw niya, nagmariwana siya, tapos tinanong pa siya ni Boy Abunda kung anong tama. And I'm pretty sure hindi na siya dahil may drug test dyan sa PNP, no? So, I think people will appreciate more a president who's honest. Ano yung kahit kabataan ka, ang dami-daming chismis sa'yo nung kabataan ka na nagaganyan. Yung matanda ka na, may chismis pa rin. Napakadaling magsabi ng no, kung no talaga. Tama. Oo. Di ba? Yun naman yun eh. Kumbaga sa ano kasi mabilis ang response mo pagka wala kang itinatago. Di ba? Parang tatanungin ka lang ng nanay mo o ng tatay mo, no? Di ba? Kumbaga sa sino nag-iwan ng ganito rito, di ba? Magkakaroon ka kaagad ng guilty feeling pagka ikaw yung, di ba? Sino nakailam ng pagkain dito? Siyempre ba? Kung ikaw talaga maano ka Pero yun, di ba? Kung Mabilis kasi dapat yung mga sagot sa ganyang bagay I mean, hindi lang yan dapat hindi dapat yung nagdidili-dali ka sa sagot. Nagdodrogame ka ba? Ganyan. Hindi! Ganyan. Hindi. Ganyan. Hindi na. Ganyan yan. Dati, oo. Pero ngayon, hindi na talaga. Di ba? Oo, ganyan. Oo. So, Parang mga lang yan mga babae. Buntis ka ba? At buntis, napapalunok di ba? Buntis ka ba? Gano'n. Ano na tayo, Sir Jonathan, meron kaming may ka-clarify ako dun sa sinabi niya sa Senate na gusto ko itanong. So transition na tayo sa medyo seryoso, no? Kasi yung video, portion lang yun, no? Yung pinakita dun sa Senate. Hindi siya yung kabuang conversation ng dalawa. Opo, kasi yun lang yung pero pang mga umpisa doon Yung dumating siya, nag-abot ng parang pasalubong na nabili niya para sa mga bata daw, gano'n. Tapos, yung kwentuhan na sinabi na kunyemas parang hindi na ako nakapag-review ba o nakapagbasa kasi magbabar kasi ito si Kuya. Tapos, yun nga, yung nasabi, yung mga nangyari dun sa Senate, yung mga kwentuhan hanggang sa ito nga, sinabi niya na tumatawag sa kanya itong si kilala mo naman to, sabi niya gano'n. Yun yung, may mga conversation pa kami na wala na rin sa CCTV, kundi doon sa telepono na, from May 1, hanggang May 6. Kasi nagkaroon siya ng mga follow-up sa akin dahil lang yung usapan nila ni Picoy na babalikan siya. Actually, bumabalik naman siya kay Picoy, patungkol doon sa akin. Tungkol doon sa alok na pinararating, kung ano yung gusto ko, kung paano. Kasi, isa doon sa napag-usapan namin na nirelay sa akin is yung interest nitong James Kumar ay gustong di umano akong makausap ng personal sa labas. Ngayon, sabi ko, hindi ako nakikipag-usap sa labas. Dito na lang sa bahay. At yung nirelay naman niya at ang sabi nga, ano bang kakasabi niya?
mukhang tad ng camera yung bahay o baka tad ng camera yung bahay niyan. Mm. Sabi ganun. Mm. Sabi niya parang, ikaw naman, padre, iniimbita na nga kayo ng tao, parang susi pa kayo, parang gano'n. Pero sir, yung mga sinasabi niyo ngayon, kasi di ba hiningi ng Senate yung buong copy ng video? So yung mga sinasabi niyo ngayon, nandun yan sa video na binigay niyo sa Senate? Wala. Ang nandun lang sa video, yung papatayin ako, yung napanood ninyo, yun yun. Kasi itong itong sa naka-cloud siya eh. Yung kopya niya eh. Mm. Naka-cloud siya, naka-save siya sa cloud. Kaya yun yung niya. Kasi parang ganito. Ano din? Yan. Yan, di ba? Hindi nakikita. Yan. Ayan. Parang ganyan, di ba? Naka-cloud siya. May mga ilang seconds lang para ma-accommodate lang yung mga sequence ba ng ano. So yun siya. Yun siya yung Kaya nung dinownload siya para ma-save doon sa USB, yun yung lang. Pero sabi naman ni Senator Bato, ipapaano niya raw doon sa taga-cybercrime para ma-retrieve yung Hinihingi po sa inyo yung raw file di ba po? Oo, nandito naman yung Binigay niyo na? hindi naman kinuha pa eh. Siguro baka next wala pa yung taga-cybercrime. Sir Jonathan, may tanong ako sa inyo ha. Investigador kayo. So, investigador kayo. Siyempre, trained kayo na halimbawa may lumapit sa inyo na alam yung niloloko kayo nitong taong to, di ba? Kasi part yan ng training nyo eh, yung psychology ng tao. Ano ang inyong naramdaman nang sinabi ni Picoy na katang isip ang kanyang gito? Na yung mga sinabi niya, si Lam, si Jace Kumar, at yung papatayin daw po kayo, pag hindi kayo tumahimik, kayo papatayin kayo, ay kathang isip lang. Alam niyo po, hindi na po ako nagulat dyan. Ganito po yan. Sa intelligence operations, may mga tinatawag kami agent spotting. Ito yung nag-i-spot kami ng potential action agent para magamit namin doon sa aming target o doon sa aming objective. Ngayon, sa process of elimination, tinitignan namin kung sino yung mayroong access doon kay Agent Morales. Diba? Mini mo. Diba? So, dito sa circle of friends ni Agent Morales, nakita si Romy Enriquez. May access. Si Romy Enriquez, nakadikit dito kay Picoy. So, si Picoy ang ginawang action agent papunta sa akin. Diba? So, plan A. Plan A, diba? So, magkakaroon ng negotiation. So, palagi sa isang plano, palaging merong plan A, plan B. In case na mag-materialize at in case na masunog. Pag masunog, siyempre ang mako-compromise is the institution. So, dapat meron kang nakahandang contingency plan kung ano gagawin mo in case. Diba? Parang sa ground lang, sa mga intelligence operation. Kailangan palagi ka meron kang trade track, meron kang cover story. So, sa ganyan, yung ginawa ni Picoy, isa to sa mga trade track. Ito yung cover story niya, kunyari, nagsinto-sinto siya. Ganun. Kasi sunod eh. Pero meron kasi Agent Morales, mga tradecraft na sophisticated. Itong tradecraft niya, anong naramdaman niyo dito? Wala. Oo. Kasi kagaya yung sinasabi ninyo, nag-spotting siya sa harap din ng isang... Ang recruitment process, kumbaga sa nung tinitignan niya, kasi bago naman, di ba, may nilalabas si, pinaghandaan nila yan. Alam mo naman dyan, marami din military at saka may mga military intelligence din naman dyan. Kaya mabilis lang sa sa conversion at saka sa deployment ng mga action agent. Itong si Picoy, matagal nang ginagamit yan. Kaya madali lang siya na-utilize. Kumbaga sa naghanap itong handler niya, kung sino yung potential at nakita nga siya, yung merong highest possibility na po pwedeng maging action agent towards doon sa akin, kaya nagamit itong si Kuyang, si Romy Enriquez. Kaya kung titingnan mo, sabi ko nga, wala ito, sabi ko gano'n,
talagang gumamit pa sila ng action agent. Kasi yung ginagawa niya, biro mo from day 1, May 1 to May 6, ano, consistent yung ano, ang nagkakaroon ng ano eh, may mga, kaya nga umabot pa nga ako dun sige, sabihin mo, loto. Gusto ko loto. Dito ka doon. Kaya, tapos binabi ko rin. Kasi nung ano, ibibigay. Sa hindi. Kaya nga, kumbaga sa ano, sabi ko, talagang, ano pala talaga ito, mga ito. Kaya, nabuo talaga sa ano ko talaga no, na tingnan mo itong mga kalokohan ito na to. Sinasabi na sinungaling ako, sinasabi na peke yung dokumento. Di ba? Natapos sabihin ni Francia na i-deny na lang namin, tapos ngayon yung Malacanang. Hindi pa yon. Ang mga indicator, bago itong Ketikoy, ang Congress, naging PCO. Di ba? Biro mo isang karaniwang agent, biglang mag-create ng PCO doon sa Congress. Di ba? Ilang congressman yung naging PCO, no? Naging spokesperson nila, no? Para lang i-neutralize yung isang karaniwang ahente. Di ba? I think kasi alam nyo, Agent Morales, alam niyo naman siguro to sa intelligence, no, yung and sa work ninyo na kalimitan kasi pag parang sa mga kaso, no, sa korte, if the witness is very strong, matindi yung testimony niya, ang atake talaga dyan is wasakin yung credibility ng witness. Makahanapan mo talaga yan ng bahid na para magbuka talaga siya hindi ka paniwala or whatever. Lalo na yung testimony ninyo. Kasi yung testimony niyo kasi is matindi siya kasi kayo yung nag-prepare ng document. And there's nothing stronger than that. Kahit hindi makita yung document, pag inamin niya na siya yung nag-prepare ng document. Siya yung gumawa ng document. The document is already shown. Yun kasi yung problem eh. The document is already shown to the public. Pagkatapos, lumabas si Agent Morales, basically confirming na siya yung nag-prepare noon, siya yung gumawa. Now, of course, sa perspective kasi ni Jonathan, ni Agent Morales, ni Sir Jojo, ang main issue doon kasi, which I understand, na kailangan ko lumabas yun kasi ako yung nag-prepare niyan. Pag hindi ako nagsalita about that, then ako yung pagbibintangan na nag-leak niyan. Then I have to say thing. Diba? Yun yung, yun yung unang umano sa akin ako, sabi kong gano'n. Presidente yung nandun sa dokumento. Tapos, yun kagad yung umano sa akin talaga na, teka muna, iba to. Kaya nga, nung pinapanood ko yung pag-uwi ko ng bahay, galing kasi ako ng paupahan nun, nagawa ako ng kasama ko yung tubero, nagawa kami ng mga tubig na tapos dun sa tuwa ko, sabi ko, ang dami namin nagawa pumunta kami dun sa House of Minis, kain kami ng steak. Pero hindi ako nakakain talaga, na ko lang dun yung soup. Yung soup lang talaga, tapos sabi ko, uwi na tayo. Pinabalot na yan. Pag uwi ko, pinakita ko kay Commander yung sa YouTube na yung kay Mahamika. Sabi ni Commander, kotse mo yun. Kotse mo yun. Kasi plaka Saka yung Mazda. Kasi regalo niya sa akin yun, yung Mazda 3 na yun Nung nakapasok ako ng ideya. Eto na, talaga iba yung ko. So sabi niya, sabi ni Francia, nakausap na ba kayo? Si Francia kagad, pinano niya, kasi nga, alam niya, yun yung yun yung boss ko sabi niya, dinay mo na lang, sabi ba? Di ba parang, wala lang na, dinay mo na lang. Tapos sabi niya, hindi ka naman ba dyan? Sabi ko, ang problema, pagka merong nagkaanuhan yan, pinakita yung dokumento, tsaka yung pirma ko, pina-NBI yan, o pina-crime lang, tapos makita pirma ko, tapos tatanggi ko, hindi patay ako, kaso na naman. O yan na naman, kung saan kasi, sabi na, kasi pinagagawa mo, sabi ko, mama, ang tagal rin yan. Sabi ko, gano'n, ang tagal na yan. Alam niyo, Agent Morales, ang pinagtatako ko, hindi kasi ito lumabas sa Senate hearing, no? And I think this is a relevant question regarding handling confidential documents. Kasi itong operation report na ginawa niyo, pre-op report na ginawa niyo, hindi siya na-approve. Kaya wala siyang control na. Wala pa. Anong policy
ano ang documentation policy sa At PDEA that time. mga hindi na-approve na pre-op report? Kasi ano ba yan? Sinishred, fina-file dapat, ano ba? Ini-endorse po ba yan dun sa maiiwanan, yung mga ganon? Wala eh. Ang alam nyo, ang alam ko lang na nagkakaroon ng nag-threading doon sa production eh. Sa production nila. Kasi yan admin, investigation, production, yung IOD, Counterintelligence Office. Ang madalas ang nagkakaroon ng threading doon sa production. Sana investigation, nandyan lang eh. Kasi ang investigation, hindi ko mo nandyan, na hindi gagalaw. May mga, kasi ako, sa akin, may iniimbestigahan ako, halimbawa, nagkaroon ng lakad, nagkaroon ng operation, natetenga yan eh. Minsan natetenga ng ilang buwan, o natetenga ng depende rin sa, kasi minsan, may mga ligaw na utos. Okay. Oo. Talagang, kumbaga sa nagkakatambak-tambak dyan, hanggang sa biglang may magpapalo up na, pupunta rito sa ibabaw, marirecord. So, ganun yung nangyayari. Kagaya nga yung isang kaso na sinasabi ko, nung na-involve yung isang regional director na nandun na ngayon sa custom, at Sinwerte. Nandun na siya, isa na siya doon sa mga officialist din sa custom. Yung involved yun doon sa pagkawala ng isang M4, yung isang high-powered rifle ng kanya isang ahente. So, yun, isa yun doon sa mga naka-shelve na kaso doon sa opisina. So, wala po itong Sir Jojo na, for example, yung mga na-sever na mga ahente, kasi may mga files yan eh, may mga open cases yan. So, syempre, yung case folder na, yung kaso na hawak niya, let's say meron siyang iniimbestigahan, di syempre may files yon. So, kung na-sever siya, wala pong procedure, like, ito i-endorse namin to dun sa, I don't know, baka may department po sa PDEA na dun niyo po i-remit lahat ng hawak ninyo, i-endorse lahat ng kasong hawak ninyo, mga ganyan. Alam nyo, nangyari yan, di ba, nirelieve nga kami dun sa IIS, hindi na ako nakahawak, hindi na kami nakapasok dun sa, lalo ako particular, Kaya nga yung mismong case folder na inaatinan ko, hindi ko na alam kung dahil nga wala akong mismo, nakasuhan ako ng violation ng Section 91 at saka 92 ng RA 9165, Section na nasa Google yan. Yun, yung bungling ng kaso, hindi ka naka-attend doon sa tapos mapabayaan mo, biro mo ang parusa 20 years ang bawat isa. Hindi ko tinamaan ako doon, maybe 40 anyos ang kulong ko. Yun yung kinaso sa akin. Kasi nga, hindi ako nakaka-attend ng hearing. Wala akong natatanggap na subpoena. Tapos, ano nangyari? Kinasuhan nila ako. Nung kinasuhan nila ako, alam niyo ba, ang address ko, itong address ko ngayon, alam mo kung saan pinabagsak ang subpoena? Nilagaw. Doon sa address na hindi ko naman bahay. Doon pinabagsak ang subpoena. Hindi ako naka-attend ng preliminary investigation. Nagulat na lang ako, may warrant pala ako. O biro yun, ang saya. Diba? Ako baka mabuhay uli ang mga warrant na yan. Hindi, acquitted naman ako. Pero yung iba, mga na-dismiss, naman nila, alam mo, sa akin, naniniwala pa rin ako dun sa justice system, natin. Ang pinag-uusapan naman kasi merits yung merits ng kaso. Kagaya yung isa, yung false testimony, na tapos na yung prosecution, na kapag open na sila ng evidence nila, at yung defense naman, kaya, sabi ko nga, itong mga kaso naman na ito talagang sinisikap ko talaga na harapin dahil talaga hindi po pwedeng pabayaan. At itong mga kaso na to, ang ngayon, naiintindahan ko na ang dahilan nito ay mukhang yung trabaho ko pa rin noong 2012. Kasi parang ako interesin pa ng PDEA, merong makapangyarihang na kamay na gumagalaw dyan. Kasi imposible naman, talagang pinipindaw naman nila ako talaga. Diba?
Since na-mention po itong mga kaso-kaso, di ba po may parang usap-usapan sa gitna ng kaparangan na kayo daw po ay magkakaroon ng mga sunod-sunod na libel cases. Ito po ba ay nakarating po sa inyo? Meron na po bang order or whatever na nakarating po sa inyo pertaining to this? Opo, nakarating na sa akin at sabi ko naman wala naman po ako magagawa kung ano po yung papel nila sa akin kaso kasi nagawa na nga nila kung ano-anong kaso ngayon sa akin. Kaya ako naman, sa ayaw at sa gusto ko, talagang harap ako. Ganun lang. Hindi, saka lalo na yung presidente kasi nagsalita na pag ang presidente kasi nagsabi na alam mo yun, nagsalita na siya laban kay agent, kay Sir Jojo. Sinungaling siya, ganyan. Ano talaga siya, no? Galit na galit talaga siya kay Sir Jojo. Na hindi ka na hindi ka naman maintindihan na bakit ka nagagalit? Unang-una, wala naman sinabi si Sir Jojo na, oo, nakita ko ang Pangulo na ganito. Ang sinabi niya is yung may pumuntang confidential informant, nagpakita ng evidence, ito ang evidence na pinakita, at ito, kaya nga na, alam nyo, Sir Jojo, ang may malaking problema, yung tigil ng operation. Kasi kung wala naman talaga, hindi mangyayari ito Hindi mangyayari ito Actually, Sas, ang nakakaloka doon, ang naging takbo kasi especially nung last hearing, hindi na masyadong napagsalita si Sir Jojo doon But they talk about yung mga claims like yung kinausap daw ni Serapio yung PIDEA during that time, tapos yung mga, there's another guy na nag-present na ang problema daw kasi dun sa application ni Sir Jojo para dun sa operation ay hindi siya sumunod sa tamang proseso dahil ang kinausap daw niya doon sa application na yon to conduct operation nga ay hindi immediate supervisor, someone else. So that is why kaya raw hindi natin. I find so weird. Ito kasi yung problem sa Ito yung problem sa when they make stories. Kung sakali na hindi sinunod ni Agent Morales ang proseso, hindi ba dapat i-sanction ka doon, Sir Jojo, sa internally, papaluin ka namin sa puwet kasi hindi ka sumunod sa process, ganyan. Kasi, di ba, bakit hindi ka dito nakipag-usap sa immediate supervisor mo? Bakit kami nilampas ang authority dito? Ganyan. But, you have to look at the substance of the report still. Di ba? Dahil ang kinausap niya ay si person A at hindi si person B, ibig sabihin, disregarded na yung preparation niya. Di ba? And I think because of this kind of things, obvious yung evasion nila doon sa pag-confront ng report. Alam nyo, naputol lang kasi ito kay Agent Francia, kay Director Francia. Kasi, alam na yan. Kasi nga, bakit niya ipapadinay sa akin? Diba? Kaya nga niya pinadinay. Kasi ang problema kasi, kung yan, hindi si Bongbong Marcos, hindi niya ipapadinay sa akin yan. Pagpaligay mo yan na si Senator Bongo ngayon yan, o si Senator Robby Padilla, o si Senator Jingo Estrada, hindi ipapadinay sa akin yan. Kasi nga, ito yung wala siyang control sa PIDEA. Ang problema nga, ang PIDEA kasi, Office of the President. Kaya ngayon, pinatidinay na lang para hindi sila mapahamak. Kasi nga, ang problema kasi dyan is yung PIDEA chief, appointed ng presidente. Kaya lahat ng mangyayari dyan, lahat dyan, isang kumpas lang yan. Pag sinabi kong wala yan. Pag sinabi kong meron yan. Di ba? Yes. Kaya lang yung mga kasama ko. Ako, sa amin lang, pagka may huli, halimbawa, o ikaw, apayan, ikaw ganito. Siyempre kasama sa mga tasking yan. Ito, internal na, pag haharap sa Senado, ikaw, sino sasama?
Biro mo, pupunta ka sa Senado, magte-testify ka, isa kang katapangang tao. Hindi mo lang ganun, ha? Diba? Operatiba yan. Nuknukan ng mga gulang yan. Kung paano makakalusot yan. Lulusot yan. Sasamang kusa sa iyo. Kung hindi yan pinilit, hindi pupunta yan bro para mag-testify. Dahil alam nila mangyayari dyan. Pwede kang gisahin, pwede kang kampihan. Diba? Yun lang naman eh. Diba? O. Kaya nga, yung sinasabi ni John Lasso, nadala niya yung mga testigo, yung kusang loob. Ano kuha nyo? Kung hindi ikaw ang PIDEA-CHIC, hindi sasama yan sa'yo. Pero ayun ang nangyari, no? Kasi si Agent Morales, wala siyang kakampi sa Senate. No? Hindi naman niya kakampi si Senator Bato. Senator Bato is chairman yan. Ito, alam nyo kung bakit. Sabi ko nga, no? Kahit ako, walang kakampi, pero yung baong ko lang, yung aking, yung personal information na ipinagkaloob ng confidential informant na merong personal knowledge dun sa inire-report na sa akin, na na-reduce ko dun sa affidavit. Dun lang, yun lang ang pinangahawakan ko, wala nang iba. Hindi nyo maaagaw sa akin itong kaalaman na ito dahil ito talaga, yun din ang magliligtas sa akin. Sa ginagawa nyo sa akin, iniwan nyo ko sa ere, inilaglag nyo ko dahil kayo nandyan pa, ito na lang yung pinanghahawakan ko. Yun lang eh. Kaya kahit anong ibato nila sa akin o kahit ano pa man, ito pa rin. Kasi ito yun eh. Ito yung ito yung laman ng na informasyon ng mga dokumento na pinag-uusapan ngayon. Sir Jojo, di ba po yung 3 dokumento na na-publicize noong una? Pagkatapos, nung nagkaroon ng confrontation sa Senate, I think they do ganyan. Sorry. Sige mo. Nakakalaw. Gusto maki-join ng dogs nila sa live. Nandito pala si Maharlika. Hello, Maharlika. Hi, Mother dear. Hello. Ayan. Sa pagkakatanda ko, no, ang sinabi niyo po noon sa mga interview sa inyo, merong mga dokumento, when you were asked kung ano yung mga attachments nung pre-op, yung pre-op, yung memorandum, at saka Memo dated March 10, pre-operation report, saka authority to operate, dated March 11. Tapos, yung the position of witness, yun yung sa affidavit, at saka yung 5 klaseng iba't ibang litrato. Yes. Okay. So, yung affidavit, tapos may cover sheet siya na kulay blue. Folder, may cover sheet siya na kulay blue na, meron siyang fastener sa taas. So, yun yung... Yung pong affidavit, sworn po, na po yun, no? Yung nakompleto na po, sworn na po yun. Oo, dapat lumbaan yun, nung pagbalik niya, napanumpaan yun dun sa Legal and Prosecution Service. Ang PIDEA naman kasi meron siyang authority to administer oath, ito yung pagkakaiba doon sa, ang notary public kasi, ito yung pinanunumpaan doon sa mga abogado na authorized na gano'n, no? Pero, so, may sarili po kayong commission. Sa pagpapile kasi ng kaso, sa police, ang authority yan, Section 50 ng RA, yung 1681 ba yun? Parang, hindi ko kabisado, yung sa PNP yung parang local government code, meron silang authority rin, mag-administer ng code, basta commission officer. Pagka naman, kasi sa pagpapile ng criminal cases, namin dyan, kinakailangan yung government, officer, kaya fiscal, or yung mga abogado na authorized ng batas. At saka yung pag sa PNP, ito yung mga commission officer. Pero pagka notary public, may mga na hindi tinatanggap kasi ng fiscal lalo na pagka ganyan, deposition ng witness, pagka gagamitin niya sa application ng search warrant, ang tinitingnan ng judge kasi dyan, kinakailangan under oath yung Pero
Pagdating doon, kina-cross-examine mismo ng executive judge yung Mm. tao na May tanong ako, Sir Jojo. Sa inyong karanasan at sa inyong pangunawa, kapag ang isang bahay ay natutugan na, ay, sinesurveillance tayo or may balak tayong surveillance, malimit ba yung lumilipat na ibang bahay? pagka nasunog, ano? Pag nasunog natin, kaya nga ang, ano, no, ang number one na, ano namin, yung avoid yung detection, ano. Kasi pagka na-detect ka ng target o ng subject, wala na. Titigil ng operation yan or talaga maglalagay ng mga preemptive measures, ano, para mapagpag kayo. Kumbaga sa, ano, no, halimbawa, talagang gagawa yan ng countermeasures, ano, para hindi kayo makadikit, hindi kayo makapag-detect. So, Sir Jojo, ano mas mahirap i-surveillance? Ang isang condominium o isang bahay na nasa exclusive village? Para lang. Talaga? So kahit Alabang, pasok na. So, kahit nasa hotel, sa totoo lang, ano, nung ako ahente, kahit nasa hotel ka, kahit nasa high-end condominium ka, kaya kitang dukutin. Naku, Joey. Lagot kayo. Ayan. Joke lang. Mamariwala ko. Hindi kasi, hindi kasi, sandali lang, Joey. Hindi kasi, parang first time kasi nating makakausap, no, ng mga dating Intel officer. Sa United States, madalas maraming in-interview ng mga ex-Intel officer, tapos nagkukwento sila ng buhay nila, ng tradecraft. So parang si Jojo Morales lang yung una na talaga nating, as far as I remember, no, na talagang nag-i-explain ng mga bagay-bagay kung paano intelligence. So kaya ako tinatanong to sir, no, kung ano mas madaling i-surveillance, yung condominium or yung etc. Ang ano lang dyan, unang-una, siyempre, yung cover story, number one, yung tradecraft, ano. And yung yung paggamit ng mga action agent, ano. Kasi, from day one, kung ako, halimbawa, mag-deploy ako ng tao, hindi pwedeng tatanga ka lang dyan sa kalsada. Dapat, pagka pinakawalan kita, pag tinanong kita, ano balita, dapat may maikukwento ka sa akin. Hindi po pwede yung, eto, bantayan mo itong address na ito. Hindi pa pwede nakabantay ka lang dyan sa tapat dyan. Kailangan may malaman ka. No? Malaman mo kung sino may-ari ng bahay na yan. Diba? Ano yung mga activity dyan? Dapat bilang ng tao. Anong oras lumalabas? Sino-sino lumalabas? Diba? Mga ganun. Kasi, kailangan sa loob ng ilang araw, may progress, may progression sa activity. Ganun yung, So, hindi ko na kukwento lahat, baka matuto kayo. Baka malaman ng public. Sir Jo, i-close ko lang kanina yung question ko po, no? So, ibig sabihin, ang PIDEA, meron siyang sariling officer na nag-a-administer na post. Meron, yung mga lawyer. Yung mga lawyer na nandun sa Legal Prosecution Service. Ang problema nga lang dyan, parang nung nandyan ako, nakulangan kasi ako doon sa authority ng PIDEA, lalo yung Legal Prosecution Service. Sana pinagkaloob na rin sa kanya yung prosecutorial power. Kasi parang wala siya noon Wala siya di ba? Meron nga Legal and Prosecution Service. Sana, pinalakas din na lang nila yung yung prosecutorial power para at least yung mga drug cases talaga, talagang solido yung PIDEA. Kasi pagka yung pinasa mo sa iba, nagkakaroon ng ibang, ibang interpretation, ibang, yung treatment, gano'n. So, okay na po tayo doon, no? Kasi yun yung, lumalabas rin po sa discussion namin yan na kung sinasabi, okay, fine, wala doon sa kilalazo yung file, yung sinasabi yung mga dokumento wala sa kanila, which is possible na wala sa kanya. Maaari na nung dumating si Lazo, hindi niya talaga na nakita yung file na yon physically. Diba? Maaari nagsasabi ng totoo si Lazo. Ngayon, yung file na yon, while it is not part of the forming, it doesn't mean it doesn't exist. Kasi hindi rin naman nila na-explain ng mabuti. Ano ba yung pinoformis ninyo? Yung mga personal file ba ng mga agent ay
ina-account ninyo? Kasi yung personal file ng mga agent, I believe, and with all due respect to to Chis Escudero, I think it's still PIDEA document. It is still PIDEA document. So, ibig sabihin, ano pa rin yan? Mga official documents pa rin yan ng PIDEA. Hindi yan dapat, hindi yan Ano, dapat Kaya nga eh. Dumating yung issue na yung tinanong niya ang PIDEA, ano ba yung kinoconsider natin na classified documents? Ito ba yung halimbawa, itong pre-ops, authority to operate, nalagyan na ng control number o kung paano, di ba? What if, kagaya dyan, meron mga classified information na nakalagay dun sa mismong pre-ops. Although, sabihin natin na wala sa control number, pero andun na napirmahan ng ahente ng PIDEA. Yes. During that It has, time, it has kung some PIDEA evidentiary agent ay value doon. na you have to protect, Oo naman. diba? Ako, sa akin, kung ako ang tatanungin, ito ba ay official document? Yes! Bakit? Correct. Nung panahon na yon, yung ahente gumawa niyan, doon. Yung ahente na yan, doon naka-assign. Yung ahente na nakapirma dyan, meron siyang authority na gumawa niya ang dokumento na yan. Diba? Kaya nga nandun yan eh. Kung yan, ano yun? Kung bagsa, hindi pa naman pala official document to. Uwi ko na lang muna sa amin to. Paano kung yan makakuha ng asawa mo o ng anak mo at nagawang eroplano, tapos nakalipad, napunta kung saan, di wala na. Diba? It's your responsibility. Ikaw yung madadali doon, di ba, Yun. sir? At oo, kaya nga yun din yung isa dun sa ano ko, no? Tapos, merong deposition ng witness. Nandun talagang nakalatag kung saan, kung ano yung ginagawa doon, kung ano yung activity, sino-sino yung mga nandito. Ilan ang witness? Ilan ang witness nun, Sir George? Ang confidential informant, isa lang, dalawa? Isa lang. Isa lang naman yung nag-execute ng isa lang. Tapos, naka-notarize yung deposition. Hindi siya notarized. Na-administer siya. Pero under oath siya. Commission, Under oath siya. Commission officer, yung member ng IDT. Pero yung effect kasi ng Sir Joe, is kasi kung commission officer yun sa PIDEA, they are still allowed to keep records ng mga ng mga Oo, kasi yan, meron siyang kapag normally pagka pina-administer mo yan sa isang abogado, no? Ang abogado kumukuha ng kopya kahit na notary public kahit na fiscal Pag fiscal nagpa-administer ka, kumukuha ng kopya yan. Na katunayan, talagang matanong man siya o na-administer mo ba yung gano'n? Oo, nandito. Di ba kasi talaga namang ako naniniwala merong record yung nag-administer na. Imposibleng wala, Sir Jojo, kasi kapag you are commissioned to facilitate yung oath ng mga Meron yan. Kaya lang, siyempre, hindi, yung pagkaka-administer naman, wala naman ako Kasi yan, pinapunta naman, katabi opisina lang naman yun, pinasamahan lang yun Okay. Normal naman yun. Sa dami-dami ng hinawakan kong kaso na, minsan nga, 3, 4, tinitipak ko yung mga affidavit ng mga pinupunan ko ng statement. Very passionate kasi ako pagka yung nagtrabaho, talagang kahit abuti ng gabi o ng umaga. Lang kasi, gusto ko kasi yung ayokong mawala yung kasi meron akong inaano talaga na para at least pag-file ng kaso, talagang makukonvict. Talaga. Yun naman Yun naman yung Saka nung time na yun. Sorry. Go ahead po. Tapusin niyo po. Nung time na yun, siyempre sa akin, kahit na sino pa Kahit na sino pa yan, na magiging respondent po dun sa investigation. Tatrato mo lang naman siyang kasi ang isang tao, lalo na iniimbestigahan mo, pagka itinuring mo siyang mataas o sino man siya, may ilang ka Medyo parang mamamalahin mo ka Sa akin, wala, pare-pareho lang. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Ganun lang. Na, di ba? Kumain ka ba? Kumain ka ba kagabi? Di ba? Ganun lang. Yung mga, tanong na sagutin mo o hindi, yun na magre-reflect dun sa sinusulat ko. Ako, Joey, mag-closing time na tayo at mahaba-haba na itong ating usapan.
Oo. Saan- Pero may isa lang akong question pa kay kasi syempre Sige lang. Oo, hindi sige lang lang. yun nga, sabi mo minsan minsan lang tayo makakausap ng investigador na dating nasa Intel officer. Oo. Ayan, bago po tayo bago po namin kayo patulugan Sir Jojo. Kasi isa sa mga pinipiga po sa inyo ay yung ilabas ninyo yung inyong confidential informant. Okay? Sa law enforcement po at sa isang investigador, gaano po ba kasagrado ang relationship ng investigador at ng kanyang informant? Bakit po kumbaga why is it difficult sa isang investigador na i-disclose niya yung kanyang informante? At reasonably bang mag-demand na sabihin mo sa akin ang iyong informante ganyan? Meron po bang justifiable circumstances na ang isang law enforcer, ang isang investigador, ay dapat niyang i-divulge yung sino yung informante? Alam nyo, sa isang common na halimbawa, no? Parang isang batang babae at saka isang batang lalaki. Nagkaroon ng intimate na walang sabihan. Di ba? Walang sabihan. Kumbaga sa tabo yung parang kiss and tell eh. Wala nang magtitiwala sa iyo eh. Di ba? Wala nang magtitiwala sa iyo. Ngayon, ang informant kasi, napaka-importante yan, lalo na sa mga law enforcement. Ang isang informer, kapag pumunta sa alagad ng batas yan, kasama pati pato, kumbaga. Kasi talagang nanganganib talaga yung buhay niya. Kasi ang i-report nito, kundi yung barkada niya, o kasama niya, o ang grupo niya, o pamilya niya, o talagang mahal niya sa buhay. Kaya niya i-report ito dahil nga doon sa motivation niya, sa either pera, selos, o kalaban sa negosyo, o doon sa lugar, o dahil doon sa tinira yung kanyang kinakasama, o maraming dahilan. Kaya yun yung Ngayon, sa amin naman, bilang alagad ng batas, ang importante lang naman sa amin is yung information dala-dala niya. Pero, sabi naman, para naman mapangalagaan din siya at yung information na talagang hindi namin i-reveal. Sa katunayan sa korte, ilang beses na ako nakaupo sa korte. Talagang ginigisa-gisa ako ng mga defense counsel. Pero never nila ako na reveal yung confidential information. Kasi, unang-una, kapag ang confidential informant napahamak, konsensya mo yan. Dalahin mo yan sa tanang buhay mo. Kagaya niya, halimbawa, wala na yung confidential informant. Halimbawa, palagay natin, tegi na. Paano yung papilya niyan? Di kundi sa maganda yan, pamilya niya yung dadalihin. Tama ba eh? Diba? So yun, nagbalasakit yung tao, diba? Nagtiwala sa iyo, tapos, banda muli, ilalaglag mo. Di, parang wala kang kwentang tao. Diba yun? So, kumbaga po, yung relasyon po noong investigador at saka informant, kargado kasi siya, maraming responsibilidad na kasama. Tama. So, hindi yan pwede na, dahil na-pressure na si ganito, ilalaglag na natin. Diba? Oo, kasi, hindi, sa iba kasi, na naintindihan naman natin, yung pinanggagalingan ng iba, lalo na hindi galing sa law enforcement, madaling sabihin sa hindi, kasi ganito para makatutunayan. Hindi, sabihin mo kasi nung galing ako. Sabihin mo ng lahat sa akin, pero yung confidentiality niyan, hindi mababa. Hindi kasi yan, Joey tama kasi parang journalist yan, no? Iba yung mga informant ng mga journalist na pag inumpisahan mo yung journalist na ipareveal niya yung informant niya, natatakot na yung mga taong mag-inform. Correct. So yung gusto nilang pagawa kay Jonathan Flores. Natatakot yung confidential informant na sino po mag-aano sa PIDEA, pwede pa lang sa Senado, pwede nilang pigain kung sino yung confidential informant. Totoo yun. Kaya nga, di ba, simple. Kaya nga yung iba, talagang si Random credibility ko. Kapag ito nireveal ko, tignan nyo itong tao na to, talaga hindi talaga dapat pagkatiwalaan to. Sinugal na ng tao yung sarili niya, binigyan na sila ng trabaho, dinuro na yung tapos tignan nyo ngayon, nilaglag niya. Wala nang klaseng tao to. Yeah, mali yun eh. Oo, sa inyo rin yung balik nun eh. Kasi parang may violation nga tayo na yung confidential information mo, no? So, parang, Joey, mag-ano na tayo,
mag-closing time na tayo. Ito na lang, dalawa na lang yung tanong ko kay Sir Jojo. Yung una, ito hindi kasi ito natanong sa Senate, no? Ano yung informant? Kung isa pagkakaalala niyo, Sir Jojo, bigla na lang dumating yung informant sa PIDEA. Ay, secret. Hindi kasi, unang-una, matidetect eh. Hindi, basta yun, may confidential information. Ay, confidentiality din doon. Kasi, Okay na, it might lead to the identification of the Oo. Naku, maano ta. Isa yung sa sinabi, yung speaking of informant nga, yung value ng relationship ng informant. Ito yung hindi ko rin maintindihan. That's why I wanted to ask Sir Jojo about it. Kasi nga, ang hindi kasi nagigets ng karamihan, ano yung informant, i-reveal nyo na kasi yan ang magiging patunay ni Jojo Morales na totoo yung sinasabi niya. You know, there is a much bigger picture to this. Kasi kapag kunwari, kasi ang argument ng iba, wala naman na sa servisyo si Jonathan Morales, i-reveal na niya. Diba? Ano pang pinoprotektahan niya, na i-reveal na niya. But this is the problem, guys. And I hope everybody understands it too, na kapag na kasi, yung moral fiber na nag-hold sa law enforcement para maging effective siya. I mean, this transcends Jonathan Morales and our existing PNP, PIDEA, ganyan-ganyan. Kasi kapag kunwari, ang mga law enforcer natin ay kayang panghawakan itong sekreto na to hanggang kamatayan, mas komportable ang citizen na ay pag lumapit kami sa law enforcer namin, the secret is gonna be taken to the grave. Diba? Ngayon, pag kunwari, wala na sa law enforcement yung pinagsabihan mo ng sekreto at sinabi-sabi niya na yung sekreto, ganyan-ganyan. O edi nasunog ka na pwede pala siyang i-reveal pa. Kumbaga, ang sekreto pala dito, hanggat hanggat officer lang siya, kapag wala na siya doon, pwede na niya nang idaldal. Still, yung moral fiber nung pagsasabi mo ng mga sekreto doon sa law enforcement para sa isang operation or sa isang kailangan itumbang sindikato, mawawala yung confidence natin. 'Di ba? Parang yan guys, para yung insurance. O may mga insurance company, madaming insurance company. Pag merong isang insurance company na supposedly may claim ka, pagkatapos yung insurance company na yun, hindi nagbigay ng claim, sabi niya, may mga claim kayo, hindi, sorry, magsasara na kami, or, hindi namin i-honor yung claim mo, or things like that, ganyan. Of course, yung trust natin sa insurance company, not only in that insurance company, masisira yun. You know, this is, the relationship is highly fiduciary. It's based on trust. And that builds our institution. Diba? That builds our institution. Gusto nga nila sirain yung institution, no? Siyempre, PIDEA yan, no? Siyempre, kung sila sa PIDEA. Ito na lang last question ko, Sir John. Okay, last question. Last question. Lahat naman tayo, no? Papunta sa kabilang bakod, sa kabilang buhay. Anong gusto nyong ikwento ng, for example, ng anak ninyo sa magiging apo nyo or ng apo nyo sa magiging anak nyo tungkol sa ginawa nyong ito? mapagmahal na ama, mapagmahal na sa mga anak. Ganun lang. Yung mapagmahal sa pamilya. Mahal ko Hindi, pamilya ko. tungkol po sa ginawa nyong ito, yung ginawa nyong punta ng Senate. Wala, hindi ko sa totoo lang. Yung ko sa kanya, masyadong masakit yung para sa kanila. Yung inano ko lang sa kanila na ito, alam naman nila, parte ng trabaho ng 2012. Wala, basta sabi ko lang sa kanila, mahal ko sila. Na yun lang, naiintindihan naman nila ako. Kasi, unang-una, ang paliwanag ko lang din naman sa kanila, ito, nangyari na ito, parte lang ng trabaho. May trabaho lang talaga. Kumbaga, yun lang. Wala naman akong, kaya nga, yun lang yung dala-dala ko pag pupunta ako ng Senado na ikukwento ko lang
is yung nangyari ng 2012 na kinulang ko ng deposition ng some statement, yung confidential informant na na-motivate ako doon sa pinakita litrato na bagamat siyempre hindi naman conclusive yung litrato, no? Kaya kailangan din ng verification, kaya nga merong authority to operate at saka ng pre-ops para ma-verify yung veracity ng report. Ano? Yun yun lang talaga na wala akong maiano sa kanila na sasabihin na ganito, tatay nyo, o ganito, ganyan. Nakikita naman nila yung nangyayari. Grabe yung Sir Jojo. Ang gusto ko lang paalala sa mga kanya is, nagtrabaho na naman siya. Napaka-down to earth, no? Pero karamihan, alam mo, dito, karamihan ng mga nanonood dito, ang dami ng gusto maganda sinasabi sa inyo. Pero si Sir Jojo lang, gusto talaga niyang paalam sa mga apo niya. Nagtrabaho. Another day in the office, parang Kasi ganun. sa totoo lang, pag tinitingnan ko yung mga bata, na siyempre, alam ko nasasaktan sila. Kaya sabi ko lang sa kanya, ano lang tayo, parte lang ng trabaho yan na kumbaga sa back job. Parang gano'n. Back job lang. Na wala eh. Hindi mo masabi na mag-iiwan ka ng legacy o ano man na duro, sila naman din na makakatuklas yan at nagpapasalamat din ako sa inyo sa pamamagitan nyo na ipapahatid nyo na sa taong bayan, yung mga nangyayari. Ako, hindi ako malinis na tao. Meron akong karumihan, hindi ako perfecto, hindi ako perfectong tatay, hindi ako perfectong asawa, marupok ako. Madali akong magmahal. Di ba? Yun tao lang, nagkakamali. Pero hindi naman ako namumuhay sa pagkakamali. Ganun pa rin. Sinisikap ko araw-araw na maging tama at maayos yung aking pamumuhay. Ganun lang. Parang walang pakialangan. Pamumuhay ko to, ito yung namin, paano kainin namin, ito kami. Ganun lang. Before po tayo mag-end nitong segment po na ito. Sir, kumusta po yung family niyo, yung security? Marami po kasi nag-aalala dito doon sa inyong security, sa inyong, especially yung mga family members ninyo. Ay, baka kasi nape-pressure din sila dahil sa mga nangyayari. Alam nyo, open kami sa lahat ng elements. At yun kaya nga anytime pwede kami talagang banatan. Pero awa ng Diyos, ito talaga nag-right. Ganun lang po. At yun kaya nga isa sa mga nagpapalakas ng loob sa amin, naging inspirasyon, ay yung nababasa namin na mga impression ng mga tao. Uy, may nagmamahal pala sa atin. Uy, may nagmamahal pala kay dati. Uy, ganito pala. Uy, dati yung padala ng classmate ko, dati padala ng kaibigan ko. Meron, sabi nga ng anak kanina sabi rin ng classmate niya, Gary, gisingin mo nga ako. Nananaginip ba ako? Sabi niya, bakit? Di ba dati mo to? Ang sarap ako ng mga klase ng mga anak ninyo. Yun nga po. Yung pangit at saka maganda, yun po. Ganun. Kaya, siyempre ako, nakikita ko sila, siyempre nasasaktan din ako. Hindi na magulang. Nakikita ko nasasaktan sila, nasasaktan din ako. Siyempre, sino ba hindi masasaktan doon halos balatang ka ng buhay? Di ba? Yung lahat na lang ng paninira na, hindi naman ako malinis, pero kailangan pa bang, di ba? Pero ganun talaga kailangan tanggapin yung realidad. Dahil ikaw, alagad ka ng batas, dati ka alagad ng batas, ganun talaga. Yun. Sir Jojo, maraming salamat po, no? Usually po kasi mahaba kami mag-live. Kasi po, alam po namin na, kailangan niyo pong matulog, ganyan. Uso po kasi dito talaga puyatan. Ayan. Kami lang po yata yung vlogger na gano'n. Yung inaabot ng madaling araw kakakuhan. Alam niyo, okay lang naman ako na kung meron kayo mga gusto mong tanong o kung enable naman akong sumagot. Kaya lang, pagka irrelevant dun sa issue, hihinayan kasi ako. Kasi pagka masasapawan kasi yung issue na natin, yung sabi ko nga kay Joey,
Na sabi ko, wag kasi baka mamaya, maging iba. Magkaroon ng politika. Kaya, yun. Sa akin, okay lang. Wala naman, hindi naman po, kung may tatanong, okay lang. Salamat po, Sir Jojo. Salamat po, Sir Jojo. At anytime po, pagka meron po kayong time, madaling araw, gising po kayo. At gising Opo, wala akong problema. At ako naman, nung una ko lang yung isang bunal Philippines, nakita ko sabi ko, re-uploader po namin yan eh. sabi ko, Re-upload po nila yung content namin. sabi ko, parang may sense itong mga, parang chika-chikahan lang, pero titignan mo, may sense yung kanilang mga, yung mga insights. Yun pala, sabi ko, matutindi pala ito mga simple lang, diba? Bukod sa nagagandahan yung mga talaga madalas may inaaway na bago ka, ganito. Pero kaya ganito na hindi ka makaintindi, ang tanga mo. Okay. Maganda sabi ko, matatalino sila. Pero tignan mo, sabi ni Marlica, ginugurgur yung Ayan. Oy, pasensya na kayo ha. At Yan. maraming salamat din sa pagtitiwala ninyo. At Salamat. sa Salamat pagsama po. nyo sa akin. Kaya, sabi ko ng kaibigan, gawa ninyo. Salamat po. Mabuhay po kayo, Sir Jojo. Mabuhay po kayo. Ayun, Okay bakit naman pag sinabing mamatay kayo? Kasi yun po yung sinabi sa inyo ni Picoy eh. So, para sa atin, mabuhay kayo. Mabuhay, okay. Maraming salamat po sa ito. Yung Thank you. Good night po. Good night. Okay.